Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, gagawa tayo ng isang budget-friendly AMD Ryzen 7 5700G PC build na hindi nangangailangan ng dedicated graphics card. Ang build natin today ay para sa mga gustong magkaroon ng capable system para sa esports gaming, school at office work, content consumption at content creation habang nag-iipon para sa future GPU upgrade. Dahil integrated graphics ang gagamitin natin, mas mababa ang overall cost ng build habang nananatiling may magandang upgrade path sa AM4 platform. Tandaan na kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa at kung gusto mo makita ang item, gamitin mo ang camera search function ng Lazada. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Ang processor na gagamitin natin ay ang AMD Ryzen 5700G. Isa itong 8-core at 16-thread na processor na gumagamit ng Zen 3 architecture. Kaya sapat ang processing power nito para sa multitasking, productivity at kahit light video editing. Okay din ito kung ikaw ay gusto mong mag-content creator na ang video mo ay around 10 to 20 minutes lang. Ang pinakamalaking advantage ng processor natin ay ang built-in Radeon Vega 8 graphics. Kaya hindi mo na kailangan bumili ng mamahaling graphics card. Ang mamahalang graphics card ngayon kaya tumataas ang value ng mga integrated graphics. Kaya nitong maglaro ng maraming esport titles gaya ng Valorant, Dota 2, League of Legends at CS2 sa tamang graphics settings. Habang naghihintay ka pa ng budget kung gusto mong lagyan to ng discrete GPU. Ang listed price nito ay nasa 9,641 pesos. Pero tandaan na gumamit ka ng coins kasi tumingin ka sa screen. Nakikita mo dyan na ginamitan ko yan ng coins. At ang presyo ay naging 8,600 pesos na lang. So hanggat maaari gumamit ka ng coins tapos voucher. Baka mapaabot mo pa yan ng high 7,000s. Para sa cooling, gagamit tayo ng Thermalright Peerless Assassin 90 SE Dual Tower Cooler. Kahit may kasamang stock cooler ang Ryzen 7 5700G, mas maganda pa rin ang aftermarket cooler kung gusto mong mapanatiling mababa ang temperatures, lalo na kapag matagal ang gaming sessions o may sabay-sabay kang ginagawa. Tahimik din ang operation nito at nagbibigay ng mas malaking thermal headroom habang compatible pa rin sa compact micro ATX cases. Ang motherboard naman ay ang Gigabyte B550MK, isa itong budget-friendly na B550 motherboard na compatible sa Ryzen 5000 series processors at nagbibigay ng magandang upgrade path kung balang araw ay gusto mong magpalit ng mas mataas na processor o magdagdag ng dedicated graphics card. May support ito para sa PCIe 4.0 graphics card at NVMe SSD. Apat na DDR4 memory slot para sa future memory upgrades at sapat na connectivity para sa karamihan ng users. Wala itong built-in na Wi-Fi kaya kung kailangan mo ng wireless connection, maaari kang gumamit ng USB o PCIe Wi-Fi adapter. Sa memory naman, gagamit tayo ng dalawang 8GB DDR4 3200 MB transfers. Para sa total na 16GB, importante ang dual channel configuration lalo na sa Ryzen APUs dahil dito rin kumukuha ng memory bandwidth ang integrated graphics. Mas mataas ang performance ng Vega graphics kapag dalawang RAM stick ang ginagamit kumpara sa isang stick lang. Ang 16GB ay sapat na rin para sa gaming, multitasking at pang-araw-araw na paggamit. Para naman sa graphics, integrated Radeon Vega 8 graphics ang gagamitin natin. Ito ang dahilan kung bakit malaking tipid ang build na ito. Hindi man nito kayang tapatan ang performance ng mga modernong graphics card. Sapat naman ito para sa mga karamihan ng online games at mga lumang AAA titles. At syempre, kapag dumating ang panahon na gusto mo na ng mas mataas na gaming performance, pwede ka namang magdagdag ng dedicated graphics card. Nang hindi mo na kailangan palitan ng processor, okay na yung processor na yan. Sa storage, isang 256GB SSD muna ang gagamitin natin. Dito natin ilalagay ang operating system at ilang madalas gamitin na applications. At syempre, games. Kasya na ng games. Galingan mo na lang ang pag-organize. Hindi tayo magdadagdag ng secondary storage para makatipid tayo. Pero hanggat maaari, magdagdag ka ng isa pa. Mga 500GB o 1TB. Okay lang kahit hindi na NVMe. Marami ka pang isyung haharapin doon pag nag-NVMe ka. Umiinit ang NVMe. Di kailangan mo din lagyan nyo ng cooler. Naku po, wag na, mag-SSD ka na lang. So, ang case na gagamitin natin ay ang YGT M325 CPU PC case. Isa itong micro ATX case na may dual chamber fish tank design at tempered glass panels. Kaya malinis tingnan ang build kahit budget friendly ang presyo. Palitan mo na lang din to kung ayaw mo nito. Basta siguraduhin mo lang na pag bibili ka ng GPU, gusto mo lagyan ng GPU, ay tingnan mo kung kasya yung GPU, lalo na kung triple fan ang bibilin mo. Mura lang naman yung PC case na nilagay natin dyan para madali mong mapaltan. Para naman sa power supply, gagamit tayo ng Deepcool PFX 700 watts. Mas matas ito kaysa sa kasalukuyang kailangan ng system natin. Pero nilagay ko yan dyan para just in case in the future,
magdagdag ka ng GPU, kaya-kaya naman ang build natin yon. And as usual, dagdagan pa natin ng apat na generic 120mm case fans. Simpleng fans lang yung mga yan, pero malaking tulong yan sa airflow ng case. Ikaw na lang ang bahala kung gusto mo yung LGBT lights. So ayan, kung gusto mo makita ang actual gaming performance ng Ryzen 7 5700G gamit ang integrated graphics nito, search mo lang ang YouTube dahil maraming benchmark videos na nagpapakita ng iba't ibang games at setting. Kung pagsasama-samahin natin ang presyo ng lahat ng parts, lalabas ang total na nasa under 27,000 pesos. Pero ang laki ng ibababa niyan kung gagamit ka ng coins at voucher. Usually siguro mga nasa 22,000 lang babayaran mo kung talagang mape-perfect mo ang paggamit ng coins at voucher. So ayan, kung may mga tanong kayo sa build na to, comment nyo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.